Samantala, nakita ni Frankie si Usopp na inaayos ang Mary, at namangha sa debosyon nito, ibinahagi ni Usopp ang kanyang kwento, at sinabi ni Frankie ang tungkol sa espiritu ng barko na tinatawag na Cloboterman, na tanging lumilitaw lamang sa mga barkong minamahal ng kanilang mga crew. Napagtanto ni Usopp na ang Mary ay nag-ayos ng sarili nito sa Skypiea sa pamamagitan ng espiritong iyon. Sa Galila, nakipag-usap si Luffy kay Robin at humiling na bumalik siya, ngunit tumanggi ito, sinabing hindi niya magagawa ang kanyang hangarin kung mananatili siya sa kanila. Pinigilan ng CP9 ang crew, na binigyan si Robin ng oras upang makatakas. Ipinakita ni Lucci ang kanyang Devil Fruit Power, isang Zone-type leopard fruit at brutal na tinalo sina Luffy at Zoro, ipinapakita kung gaano kalakas ang CP9. Habang nakatali si Polly at Iceberg sa isang nasusunog na gusali, iniwan sila ng CP9 sa kanilang kapalaran. Samantala, si Frankie ay sinusubukang wasakin ang Mary, naniniwala na mas mabuting ipahinga na ito. Ngunit pinigilan siya ni Usopp, na inamin na hindi niya kayang iwan ang barko, kahit pa ito ay sira na at hindi na kayang ayusin. Biglang may kumatok sa hideout ni Frankie, walang babala, sinalakay ng CP9 ang lugar matapos nilang patumbahin ang mga tauhan ni Frankie sa labas, mabilis nilang pinasuko si Frankie, at pinasok ang isang lihim na silid, doon, walang awa nilang inapakan at winasak ang mga alaala niya matagal niyang iningatan habang hinahalughog ang lugar para sa Pluton Blueprints. Dito nagsimula ang isang mahaba at emosyonal na pagbabalik-tanaw, ipinakita si Frankie bilang isang batang shipwright na kabilang sa Tom's workers, kasama si Iceberg, magkasama nilang tinulungan si Tom sa pagbuo ng Sea Train, isang imbensyong nagligtas sa Water Pito at nagbigay daan para mapatawad si Tom sa kasalanang paggawa ng barko ni Goldie Roger, ang Oro Jackson. Ngunit 8 taon ang nakalipas, isang ahente ng CP5 na si Spandam ang nagtangkang kunin ang Pluton Blueprints mula kay Tom, tumanggi si Tom, kaya gumawa si Spandam ng bitag, ginamit ang mga barkong ginawa ni Frankie upang atakihin ang syudad at idiin si Tom, nagtagumpay ang plano, inaresto sina Tom, Iceberg, at Frankie. Sa paglilitis, bumagsak ang loob ni Frankie at itinakwil ang kanyang mga barko, ngunit sinampal siya ni Tom upang muling ibalik ang kanyang dignidad, hinimok siyang ipagmalaki ang kanyang gawa, at tinanggap ni Tom ang buong kasalanan. Bilang kabayaran, humiling siyang patawarin ang kanyang mga apprentice kapalit ng sarili niyang sentensya patungong Enies Lobby. Sinubukang pigilan ni Frankie ang Sea Train gamit lang ang kanyang katawan, nasagasaan siya at inakalang patay, ngunit siya ay nabuhay, ngayon bilang cyborg, at sa muli niyang pagkakadakip, nagulat siya nang makita na si Spandam na ang bagong pinuno ng CP9. Habang papalapit na ang Aqua Laguna, ang Straw Hats ay nagmamadali upang makaligtas. Si Chopper ay nakakatalikod mula sa nasusunog na Galila Building, tinatangay ang mga sugatang si Iceberg at Polly papalayo sa panganib, habang papunta sila sa kaligtasan, ipinagbigay alam ni Iceberg kay Nami ang mga dahilan kung bakit nakipagtulungan si Robin sa CP9, dahil upang iligtas sila sa banta na sirain ng Straw Hats, na magdesisyon si Nami na pigilan ang pag-alis ni Robin, tumakbo siya kasama si Chopper upang hanapin ang iba pang mga kasamahan. Sa ibang lugar, itinapon ng CP9 ang Going Merry, layunin nilang gawing durog ito sa dagat. Si Polly ay naigal ilino ng pangalan ng Straw Hat sa mga mamamayan ng Water 7, ngunit itinatago pa rin niya ang mga detalye tungkol sa mga Pluton Blueprints. Pinangunahan niya ang mga taga-bayan upang maghanap ng crew, kasama si Chopper. Si Nami ay nagpunta mag-isa sa istasyon ng Sea Train, umaasang maabotan pa si Robin bago ito mahuli. Si Sanji naman ay sumakay na sa tren upang iligtas si Robin, Usopp, at Frankie, ngunit bago pa sumabog ang Aqua Laguna sa istasyon, iniligtas ni Polly si Nami at ang mga konduktor. Isang misteryosong tao ang nagbigay ng liham kay Nami mula kay Sanji, na nagsasabing si Sanji, Usopp, at Frankie ay nasa tren na papuntang Enies Lobby. Habang ang Aqua Laguna ay malapit ng magdulot ng pinsala, nakita ni Nami si Luffy na natrap sa pagitan ng dalawang gusali, nakita siya ni Nami at sinabihan siyang magmadali, ang buhay ni Robin ay nasa panganib. Sa parehong oras, nahanap ni Chopper si Zoro na nakulong sa isang chimney at ibinato sa kanya ang Sandai Kitetsu upang makalaya. Tinulungan sila ni Polly upang makaligtas sa malupit na alon ng Aqua Laguna. Sa unang tren, si Sanji ay nakikipaglaban sa mga kalaban at nakatagpo kay Usopp at Frankie, dahil sa determinasyon ni Luffy na iligtas si Robin, nagpa siya si Kokoro at Iceberg na tulungan sila, at ibinigay nila ang Rocket Man, isang prototype ng Puffing Tom. Habang papunta na sila, sumunod ang Frankie family at humingi ng tulong upang makasama sa misyon. Sabi nila ay gagawin nila ang lahat para sa kanilang boss na si Frankie, pumayag si Luffy, at ang tren ay nagsimula ng mabilis na pagtakbo. Nang halos matapan si Chimney dahil sa malalakas na hangin, nailigtas siya ni Luffy sa huling sandali. Sa parehong oras, naalala ni Iceberg ang muling pagkikita nila ni Frankie at ang mga taon ng kanilang paglago.
ipinakita ni Polly ang tunay na may sala, ang CP9, sa mga Carpenters ng Galila. Pinawalang sala ang Straw Hats. Dahil dito, ang Frankie family at Galila ay nagkaisa upang suportahan ang misyon ng Straw Hats. Sa onboard Rocketman, ginamit ni Luffy at Zoro ang kanilang malakas na combo move upang durugin ang malaking Aqua Laguna na alon. Sa kabutihang palad, nakalampas sila sa malalaking alon at umabante ng buo. Si Sanji ay nakipag-ugnayan sa crew at ini-update sila sa nangyayari sa Puffang Tom. Pagkatapos ay naghiwalay si Usopp mula sa grupo, ngunit isang misteryosong bayani na tinatawag ang sarili na Sogeking ang lumitaw at niligtas si Sanji at Frankie. Kahit sa disguise, tinanggap nila ito at nagkunwaring hindi nila siya kilala. Habang ang trio ay nagplano, nagdesisyon si Sanji na manatili at makipaglaban kay Once gamit ang kanyang mga sipa upang sirain ang Noodle Red na trend, habang si Frankie at Sogeking naman ay patuloy sa kanilang misyon. Si Frankie naman ay nakipaglaban kay Nero, isang rookie ng CP9, nang matuklasan ni Nero ang kahinaan ni Frankie sa kanyang likod, humiga siya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit nang mapilayan, ginamit niya ang kanyang centaur mode upang talunin si Nero. Si Sogeking ay hinarap si Robin, ipinaliwanag ang mga dahilan ng Straw Hat sa kanyang pag-alis, bagamat apektado, nagpasya pa rin si Robin na manatili sa kanyang desisyon. Sa Rocketman, nakita nila ang mga iniwang tren na puno ng kalaban, si Zoro ay nagtulungan upang putulin ang mga ito at talunin si T-Bone upang malinis ang daan. Sa Puffang Tom, natalo ni Sanji si Once at si Frankie naman si Nero. Nang magsama-sama muli, nagtulungan silang magsanib puwersa upang makapasok sa susunod na car na kinaroroonan ni Robin at ng CP9. Ginamit ni Sogeking ang smokescreen upang matulungan sila na makaalis, ngunit binangga sila ni Blue Ino gamit ang air door. Habang si Robin, determinadong protektahan ang Straw Hats, ay sumunod na lamang kay Blue Ino ng kusa. Naiwan si Sanji at Sogeking na naguguluhan. Si Blue Ino ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ni Robin, inihayag ang Buster Call at ang dahilan kung bakit natatakot si Robin para sa kaligtasan ng Straw Hats. Habang papalapit na ang Rocketman sa Enies Lobby, si Frankie, CP9, at Robin ay narating na ang isla. Si Polly ay nag-sketch ng terrain at inilahad ang plano na upang iligtas si Robin, kailangan nilang maabotan siya bago makalusot sa mga Gates of Justice. Dahil ang Straw Hats lang ang may kakayahang lumaban sa CP9, nag-volunteer ang Frankie family at Galila na sumuporta sa unang wave ng depensa. Habang papalapit ang Enies Lobby, tumaas ang mga Gates of Justice sa likuran nito, habang ang crew ay tinitingnan ng nakamamanghang tanawin, hindi pinansin ni Luffy ang plano at tumalon papunta sa unang gate ng mag-isa, sinira ito ng walang kahirap-hirap. Habang ang Frankie family at ang mga foreman ng Galila ay dumadaan sa unang gate, tumawag ang mga Marines ng mga higanteng gwardya na sina Wamo at Kashi upang depensahan ang pangalawang gate. Nang magtaglay ng kalamangan, ipinadala ng Frankie family ang kanilang Carsey Destroyers, ngunit kahit sila ay hindi kayang labanan ng mga higanti. Sa kabila ng pangalawang gate, humarap si Luffy sa buong puwersa ng Enies Lobby sa 10,000 Marines, samantala, ang mga foreman ng Galila at Frankie family ay pinagsama ang kanilang lakas upang mapins down si Kashi, pagkatapos ay matalinong tinukso nila si Wamo upang hindi sinasadyang patumbahin ang kanyang partner. Sa Tower of Law, tumanggap si Spandam ng isang hindi kumpletong ulat na labis na binabaliwala ang banta ni Luffy, na naniniwala siyang hindi nararapat na pagtuunan ng pansin ang kapitan ng Straw Hat. Dumating ang koponan ni Lucci, at nagkita-kita ang mga miyembro ng CP9 na may mga sarcastic na biro, pagkakakumpetensya, at isang mabilis na pagsusuri ng lakas upang muling patunayan ang kanilang dominance. Hindi tinatabla ng anumang uri ng paglaban, tumuloy si Luffy diretso patungo sa Courthouse Plaza, tinatadtad ang mga Marine Squad. Sa ibang bahagi, si Robin at Frankie ay dinala kay Spandam, na ipinagmamayabang ang kanilang pagkakahuli. Sa gate, ang mga foreman ng Galila at ang Frankie family ay nakalagpas kay Wamo at binuksan ang pangalawang gate, ngunit ang kanilang selebrasyon ay naputol ng isara ng mga Marines ang unang gate sa likod nila, nagtrap sa mga kaalyado sa pagitan. Sa mabilis na pag-iisip, binago ni Zoro ang plano, ibinaba ni Yokozuna ang outer fence ng isla na parang rampa, ang Rocketman ay lumipad mula sa rampa, tumalon sa ibabaw ng parehong gate, at bumagsak sa likod ni Wamo, pinatumba siya at nagmarka ng ganap na pagdating ng Straw Hats at kanilang mga kaalyado sa larangan ng labanan. Pagkatapos, ang elite unit ng Enies Lobby, ang Lost Watchdog Unit, ay pumasok sa laban. Ang Straw Hats ay nagpatuloy upang habulin si Luffy, ngunit natagpuan nila ang mga kalsada na kakaibang walang tao, ang lahat ng hinarap ni Luffy ay natalo na. Sa Tower of Law, inihayag ni Spandam kay Robin na ang Straw Hats ay narito na upang iligtas siya, sa kabila ng kasunduan na ginawa niya sa CP9 upang iligtas ang mga ito, malamig na ipinahayag ni Spandam na kukunin niyang bilanggo ang lahat ng Straw Hats.
Sa mga kalye, ang Straw Hats at ang Frankie family ay patuloy na papunta sa Courthouse Plaza, saksi sa itaas ng King Bull Sodem, nakipag-usap si Chopper kay Sodem, ngunit nalaman niyang hindi nakasakay si Usopp sa likod ng hayop. Samantala, dahil sa pagkabigo sa mabagal na progreso, si Luffy ay gumamit ng slingshot upang tumalon direkta sa bubong ng courthouse, kung saan siya ay hinintay ni Blue Ino. Sa ibang lugar, si Wamo ay nagkwento kay Usopp, ibinunyag na sila ni Kashi ay sumama sa marine sa maling paniniwala na ang mga higanteng mandirigma na sina Dory at Broggy, ang kanilang mga boss, ay nahuli na. Ibinahagi ni Usopp ang katotohanan, malaya pa rin ang dalawa at patuloy na lumalaban sa Little Garden, na nagpasigla kay Wamo upang magpatuloy sa laban. Dahil sa nalaman, nagbago ng panig si Wamo at Kashi, at sa puntong iyon, muling nagpakita si Usopp habang si Gamora ay binagsak, tila nawala ng pag-asa hanggang sa ipahayag ni Usopp ang katotohanan, nagbago ng panig sina Wamo at Kashi, na nagbaliktad ng takbo ng laban pabor sa mga kaalyado ng Straw Hat.